Bagong salta si Letty sa Maynila, napadpad siya sa pamilya ng Divisoria. Ang balak niya ay hanapin doon ang kapalaran niya. Kamamatay lang ng mga magulang at wala namang kapatid, kaya wala na siyang ibang iintindihin ngayon kundi ang sarili niya. Ang problema, nang nakasakay na siya sa jeep at kinuha niya ang wallet para magbayad, sa isang iglap ay napunta ito sa kamay ng iba. At ang may-ari ng kamay na yon ay daig pa si Superman na halos liparin ang kalsada makatakas lang sa ginawang krimen. Napatulala na lang si Letty sa bilis ng pangyayari. Dahil doon, ang dalaga ay bumaba sa Divisoria nang walang laman ang bulsa, pati sikmura niya. Hindi niya alam kung paano kakain at saan magpapahinga. Naupo na lang siya sa isang sulok. Nagulat pa siya nang may maglapag ng barya sa harapan niya. Napagkamalan siyang pulubi. Mukhang gano'n na nga ang mangyayari kung hindi siya makakagawa ng paraan para sa sarili. Tumayo siya at naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa pamilihan ng gulay. Takam na siya sa mga nakikita niya. Napakaraming tao pero hindi siya maaring gumawa ng maling hakbang. Kailangan niyang kontrolin ang sarili at mag-ingat sa lahat ng oras. Isang matandang tindera ang nakapansin sa kanya. Inalok siya ng paninda nitong gulay. Hindi na nagkaila si Letty. Sinabi niya sa tindera na naagaw ng isang lalaki ang wallet niya kaya wala na siyang pambili at hindi niya alam ngayon kung ano ang gagawin niya. Naawa ang matandang tindera na si Kanena kaya inalok niya ang dalaga na ilako ang iba sa mga paninda niyang gulay. Kapag naubos ang mga yon ay bibigyan niya ito ng porsyento. Hindi na nagdalawang isip pa si Letty, agad niyang tinanggap ang alok ng matanda. Upang masubukan ang pagkatao ng dalaga ay pinasundan ito ni Kanena kay Manuel. Si Manuel ang nag-iisang anak ng matanda na tanging kasama niya sa buhay. Palihim lang ang ginagawang pagsunod ni Manuel. Hindi naman nahirapang magbenta ang dalaga dahil maganda siya kaya marami ang bumili sa kanya. Nakaramdam si Letty ng pagod kaya saglit siyang nagpahinga sa isang sulok. Palibhasa ay nasa madilim na bahagi ng kalsada at nag-iisa kaya nilapitan siya ng isang masamang loob. Pagtatangkaan sana siyang hipuan, ngunit nabigla ang lalaki nang bigla siyang hablutin ng dalaga at isandal sa pader, saka siya sinakmal sa leeg. Hindi na siya nakapalag dahil agad din siyang nawalan ng buhay. Si Manuel naman, natutulungan sana siya laban sa lalaki, ay napatulala na lang sa nasaksihan. Sa wakas ay naibsan ang gutom ni Letty. Pinahid pa ang dugo sa bibig at sinimot sa mga daliri. Maya-maya pa ay bumalik na si Letty sa pwesto ng matanda at ibinigay ang kanya na pagbentahan. Nagulat siya nang sabihin ng matanda na kanya na yon, tulong na lang sa kanya. Si Manuel ay hindi makapagsalita. Nang makaalis na ang dalaga ay sakalang niya nasabi sa ina ang nakita. Humugot ng malalim na paghinga si Kanena at saka sinabi sa anak na alam niya. Unang tingin pa lang niya sa dalaga ay alam na niya na isa itong aswang. Para ano pa ang pagiging albularya niya noon sa probinsya kung hindi siya marunong kumilatis ng pagkakaiba ng tao sa aswang. Kaya nga lang, batid niya na nangangailangan ito ng tulong. Malalim na ang gabi, pauwi na ang mag-ina sa bahay nila. Wala silang ibang daanan kundi ang makitid na tulay patungo sa kanilang barong-barong. Isang grupo ng kalalakihan ang makakasalubong nila. Kinabahan ang mag-ina dahil kilala nila ang mga yon, ang mga lalaking palaging nanghihingi ng porsyento sa kita ng maliliit na tindera at kapag hindi binigyan ay mananakit. Kaya naman gano'n na lang ang takot ni Kanena sa mga yon. Tulad ng inaasahan, hinarang sila ng mga ito. Ayaw ibigay ni Kanena ang kinita, ngunit mabilis na sinuntok ng isang lalaki si Manuel at saka inundayan ng saksak. Lingit sa mag-ina ay sinundan pala sila ni Letty. Nang makita nito ang nangyari ay agad silang sinaklolohan. Pinagsabay-sabay ni Letty ang mga lalaki, sakmal dito, sakmal doon. Wala siyang pinaligtas maski isa. Ang isa na makakatakas na sana ay nagawa pa niyang habulin. Ganun na lang ang pasasalamat sa kanya ng mag-ina. Isinama nila sa bahay nila ang dalaga. Doon ay si Letty mismo ang gumamot sa sugat ni Manuel mula sa saksak. Si Kanena naman ay inalok pang doon na mamalagi sa kanila ang dalaga. Alam niyang sa kabila ng pagiging aswang nito ay meron itong mabuting puso. Ngunit pinaalala ng matanda na sa lugar na iyon ng Divisoria ay sadyang maraming panganib. Kaya masanay na siya at hanggat maari ay iwasan niya ang pumatay ng tao. Inamin ni Letty na kaya siya lumuwas ng Maynila ay upang magbagong buhay sana dahil ang mga magulang niya ay parehong nagwakas ang buhay sa kamay ng mga nagroronda at aminado rin siyang kaya nangyari yon
ay dahil tao ang pagkain nila. Gusto na lang sana niya ngayong mamuhay ng tahimik tulad ng ibang tao. Kumakain ng totoong pagkain at kumikilos ng gaya nila. Habang nagsasalita si Letty ay nakatitig sa maamo niyang mukha si Manuel. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalagang gumagamot sa sugat niya at sinabing tutulungan nila siya na magbagong buhay. Mula noon ay naging kasama na ng mag-ina si Letty sa pagtitinda ng mga gulay. Sa pamilihan ng Divisoria, magulo, maingay, ngunit sinisikap ng dalaga na mamuhay ng normal. Nahalata naman ng ina ang madalas na pagtitig ni Manuel kay Letty, kaya sinabi niyang kung gusto nitong ligawan ang dalaga ay susuportahan niya. Lihim na kinilig at napangiti si Letty sa narinig.